Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is paano mangusap ang Diyos. And meron po tayong concept na God-breathed. The term God-breathed, Greek, Theopneustos, comes from 2 Timothy chapter 3 verse 16 and teach us that all scripture is literally breathed out by God. This means the Bible is not merely human writing but very word of God. It carries divine authority, eternal truth, and life-changing power. When we read the Bible, we are hearing the voice of God Himself. So ngayon makikita natin to sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 7. All scripture is God-breathed and it's used for teaching, rebuking, reconnecting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Sa Tagalog po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mga kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at pagpatuloy para sa matuwid na buhay, patungo sa matuwid na buhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ngayon naman, isi-share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Bible is timeless truth in a changing world. So, ang Biblia po na ating binabasa sa panahon ngayon, siya yung Biblia na kahit basahin mo simula dati hanggang ngayon, hindi magbabago yung pangyayari at yung oras na nagaganap simula ng panahon na yun, na kahit gaano magbagong pa ang ating mundo, kung gaano man tayo ka-high-tech na yung mundo natin, hindi magbabago ang storya ng nasa Biblia. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, the Bible is the breath of God speaking to us. So, ang Biblia po, siya yung nagre-represent ng hininga ng ating Panginoon, na kung saan siya ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Biblia, dahil nga nasa Biblia yung salita ng Panginoon. So through that, syempre parang kinakausap niya tayo. Ngayon naman sa third teaching na tayo, the Bible is the wisdom of God amidst chaos. So yung Biblia po, nag-a-adapt din po siya sa atin ng wisdom na galing sa ating Panginoon sa Kristo. Lalong-lalo na kung may mga chaos na nangyayari sa buhay natin, magbisa lang tayo ng Biblia at lahat ng bagay ay magiging matuwid sa ngalan niya. Ngayon naman sa application na tayo. First application, stand firm on God's word. So, tumayo tayo ng akto dun sa nasusulat sa Biblia, na kung saan ipinakikita doon na kung paano tayo dapat maging isang tao at mabuting anak para sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second application tayo, shape your life with God's wisdom. So, yung buhay natin, gawin natin siya makabuluhan sa pamamagitan ng Panginoon. Gawin natin na ang buhay natin is maging mabuting tao at maging anak para sa ating Panginoon, syempre. Ngayon naman, sa third application na tayo, serve faithfully and be equipped for God's work. So, kailangan natin na dapat faithful tayo every time na nagsiserve tayo sa Panginoon. At syempre, every time na kailangan tayo ng Panginoon, kailangan natin maging handa, lalo na sa mga bagay na gagawin natin, Panginoon. Ngayon naman sa discussion na tayo, how should we read God's word knowing that it is God-breathed? So for me, dapat palagi natin iintindihan yung nilalaman ng Biblia, dahil alam naman natin na salita siya ng Panginoon, and through that, kinakausap niya tayo. So dapat natin iniintindi yung nasa Biblia upang sa ganun, malaman natin palagi kung ano nga ba yung sinasabi patungkol sa atin ng Diyos. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.